Adeline's POV. Umiling ako ng sunod-sunod, wala akong maramdaman. Pagkatapos ay nilagay kong aking palad sa gitna ng aking puso. Wala ka dito. Hindi ka kilala nito. Sabi ko na walang emosyong nakaplaster sa mukha ko. Mas tumulo pang luha nito. God, ito bang paraan na gusto mo para makaganti ka sa akin si Adeline? Alam kong naalala mo ko. Nagkakaila ka lang. I know you still remember me. Ramdam ng puso ko yun. Ayaw mo lang aminin kasi malaki naging kasalanan ko sa'yo at galit mo sa akin. Alam kong ginagawa mo lang ito dahil gusto mo ko saktan, tulad ng pananakit ko sa damdamin mo. Alam kong hindi madali yung mga paghihirap mo. Alam kong nasaktan kita ng lubos. I'm sorry. I'm so sorry sa lahat-lahat. Pinagsisihan ko na Adeline. Sana hindi pa huli ang lahat para mapatawad mo ko. Lumunok ako't nanatili akong hindi gumagalaw sa kanyang paningin. Ako, ayokong ipilit ang isip at puso ko na alalahanin ka dahil sa tuwing sinusubukan ko, kumikirot ang ulo ko. Pinunasan niya ang luha niya habang nakatitig pa rin sa akin. Minsan gusto kong paniwalaan na may amnesia ka nga para hindi ako ganitong nasasaktan ngayon. But shit Adeline, my heart's screaming no. Kilalang kilala kita Adeline. Ginagawa mo lang ito para saktan ako at nasasaktan nga ako at alam kong wala lang ito sa mga sakit na naranasan mo. But please, sweetheart, huwag mong gawin sa akin to. Mas gugustuhin ko pa na magpakita ka na sobrang galit mo ngayon sa akin kaysa magpanggap ka na hindi mo ko kilala. Mas gusto ko pang maramdaman ang galit mo kaysa ikaila mo ako. Tinitigan ko siya ng masama na walang emosyon sa mukha ko. Hindi ko pa rin alam kung anong sinasabi mo ngayon. Huwag mo nang guluhin ang isip ko. Napahawak ako sa sentido ko. I want to sleep again. Masakit ng ulo ko. Magpapahinga na akong ulit. Sabi ko't napapikit ako. Okay, sleep and rest now. I'm just here by your side. Hindi kita iiwan. Hindi rin ako susuko Adeline. Maghihintay ako hanggang kailan. Hanggang sa alalahanin mo na rin ako ng tuluyan. Hindi kita susukuan Adeline. Ramdam kong paghaplos ng kamay nito sa ulo ko. Ang isa naman ay nakahawak sa isang kamay ko. I didn't open my eyes. Hinayaan ko ito sa kanyang ginagawa. Hanggang sa lumabo ang sensibilidad ko at unti-unti akong nakatulog. Dumaan ang ilang araw hanggang magtatatlong linggo, simula nang namulatan kong nasa ospital ako. Nakakaupo na ako ng bahagya at naigagalaw ko ng mga katawan kong mabagal at maayos. Naihahakbang ko na rin ang mga paa ko, ngunit hindi ko pa rin kaya ang mag-isa at walang umalalay sa akin. Ang lalaking nagngangalang Hugo ay laging nandyan para sa akin. Handa siyang tulungan ako sa lahat ng pangangailangan ko. Pero naiilang ako at mas gustuin ko pang pumirmi na lang sa isang tabi kung siyang nandyan para umalay sa akin. Madalas kay Luna ako mas panatag na humihingi ng tulong. Sabi naman ito'y mag-best friend kaming dalawa at tinitiyak niya sa akin na huwag mag-alinlangan kapag humihingi ng tulong mula sa kanya. Kaya ganun ang ginawa ko. Ngunit noong isang araw ay nagtaka na lang ako na may personal nurse akong nakatalagang umalalay sa lahat ng kilos ko. It's Hugo's idea. Ramdam siguro nito na ayaw ko magpahawak at magpaalalay sa kanya. Kaya medyo hindi na rin ako naiilang kumilos kapag nandyan lang siya sa tabi ko. Pero hindi pa rin niya ako pinaniniwalaan. He still want to push me to get out from my posture and get mad at him instead. Pero paano ko gagawin yun kung ayaw na siyang maalala ng isip at puso ko? Adeline, napatingin ako kay Luna. Pwede ba kitang makausap? Seryosong tanong niya sa akin. I furiously nod. Nag-uusap na tayo ngayon. Mahinang sagot ko dito. But I want to talk you alone. Sabi nito na tumingin pa sa nurse ko na nasa hindi kalayuan. Nurse, can I talk to her privately? Sure ma'am. Saka ito tumingin sa akin. Ma'am Adeline, sa labas lang ho ako saglit. Marahan akong tumango dito. Okay, I'll call you later. After we finish talking here. Okay ho ma'am. Then she finally gets out of my room. Nakakailang man ngunit tiniis ko mga binabatong titig ni Luna sa akin ng mga sandaling yon. Stop staring Luna, sambit ko. Then stop pretending to me Adeline, she replies. I didn't answer for a while at nag-iwas ako ng tingin dito. Ano bang pag-uusapan natin? Is it an important matter? Your doctor told to me. Pwede ka nang lumabas sa susunod na araw. Ha? Napatingin akong bigla dito. Kilala mo na ba ako? Umiling ako rito ng bahagya. Hindi. Hindi pala ha.
Sige, ipagpatuloy mo yung pagpapanggap mo. Hindi kita patutuloyin sa bahay ko hanggat hindi ka pa rin umaamin sa akin. Ngayon sabihin mo sa akin, itigil mo ng pagpapanggap o kung hindi ay hahayaan ko si Hugo na alagaan ka sa bahay niya. Napaawang ang bibig ko. Mamili ka. Aamin ka o magmamatigas ka pa rin sa akin. Luna, in the count of 1, 2, 3. Aamin ka sa akin o hindi pa rin? Umiling ako. Wala nga akong maalala. She rolls her eyes. Please, I don't know him. Huwag mo kong hayaan sa kanya. Please, she sighs. Still, I want you to stop pretending. Hindi tama yung mga ginagawa mo sa amin. Ano to, naglolokohan tayo? Hanggang kailan? Hanggang sa hindi ka pa nagsasawang kumubli dyan sa pagpapanggap mo? Alam mo, sa unang pagising mo, hindi talaga ako naniwala na maarte ka na parang may memory loss ka. Hinahayaan lang kita dahil si Hugo na yon para maturuan mo ng leksyon ng panggagago ng pababaliwala at pananakit na sa damdamin mo. But this is too much to take, Adeline, dahil pati ako kinakaila mo. Ha? Oh, really? Wag na ako, Adeline. Bumuntong hininga ko ng malalim at tumanaw sa malayo. Please, let me stay in your place. Wala talaga ako mapupuntahang iba. So does it mean? She raises her eyebrow. Oh, okay. Lumunok ako ng malalim ng ilang ulit. I'm just pretending this time. Her mouth parted to an O shape. Sabi ko na nga ba you're really the best actress. Bravo! Sarcastic kong sabi niya at pumapalakpak. Don't get me wrong, Luna. Wala talaga akong matandaan nung unang gumising ako. I only remember Mother Candice and the other nuns. Ikaw, si Hugo at iba pa hindi ko lubusang kilala. I'm not lying and I'm telling you the truth, Luna. Pinakatitigan talaga niya ako sa aking mga mata. Then how did you bring back your old memories? Nagtataka ang bukas na mukha nito sa akin. Unti-unti lang na bumalik yun sa akin. When in my deep sleep, my dreams, nakikita ko kayo. Kapag nakatulala rin ako, nakikita kong gunita kong mga mukha niyo. And the last scenes before I lost my memory. Naalala ko na. Naalala mo na rin siya? Marahan akong tumango. But I still want to pretend. Mas okay na yung ganitong hindi ko siya kilala. But it's unfair to him, Adeline. Tama naman si Hugo. Mas okay pang ipakita mong galit na galit ka sa kanya kaysa magdusa siya sa lahat ng konsensya niya. I'm not saying this dahil mas pumpanig ako sa kanya ha, but I'm only saying this para magpakatotoo ka na rin sa kanya ngayon. And lastly, you must face Hugo for real now. Bahala na, Luna, kung ano man ang kahihinatnan nito. Pero sa ngayon isa lang ang pinakagusto ko. I want space. And I don't want to see his face. Dahil simula nang magmulat ako at nakilala ko na siya ng tuluyan, doon ko napagtanto ayoko na siya sa buhay ko. Ha? Pero nagsisi na siya, Adeline. Nandito siya palagi sa tabi mo ngayon dahil pinaglaban ka niya sa daddy niya. Bumaba pa siya sa trono niya bilang CEO ng kumpanya nila para sa'yo. Ginawa niya yun para sa'yo. Napangiti ako ng bahagya. Hindi ako nagpakita ng kahit na anong emosyon sa mukha ko. I don't care what he did. Still I want space. Ayoko na siyang makita at ayoko na siya sa buhay ko. Adeline. Seryoso na ako ngayon, Luna. Gusto ko ng panibagong buhay para ma-renew ko ng sarili ko nang wala siya. Sarili ko na muna ngayon ang papahalagahan ko. I say looking nowhere. I've done enough. Ako na muna. Luna, James, Nurse Jane, my office mates, my close friends and the nuns. Nandiyan sila para suportahan ang paglabas ko sa ospital. Nandun din ang lahat ng mga doktor at nurse na siyang humawak sa case ko sa ospital na yon. All of them visit me for my last stay. Bueno, ang ating fighter ng lovely patient ay talagang lalabas na sa pagkakataong ito, sabi ni Dr. Mia Reyes habang nakangiti sa akin. Yeah, after 1 month of stay, sa wakas lalabas na rin ako, sagot ko kay doktora. After what you did to us, Miss Cruz, hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang ginawa mong pananakot sa aming lahat. Saludo talaga ako sa determinasyon mong mabuhay. You're really a fighter, Iha. Dr. Marshall utters. Yeah, I agree with you, Doc. She survived not just once, but twice. 2 beses niya tayong tinakot. So, Iha, pangangalagaan mong buhay mo ha? Maraming nagmamahal sa'yo. Lalo na magiging asawa mo, si Mr. Dalsor. It's Dr. Mia again. Napalingon ako bigla sa direksyon ni Hugo bago ako nagsalita. Thanks, doctors.
Salamat dahil muli niya akong binuhay. Utang ko ito sa inyo, sabi ko sa mga ito. No, Iha, you should thank our highest father. Siya may gawa nito. 2 milagro. At sa tulong ni Mr. Dalsor. Siya rin kasing mas hindi sumuko sa aming lahat ng mga doktor noong tuluyang nawalan ka na ng buhay. Nakikiusap siya na buhayin namin ang tibok ng puso mo. Ngunit ginawa niya to sa kanyang sarili. Hindi pa rin ako nagpakita ng kahit anong emosyon habang sinasabi yon ni Dr. Santiago. I think itinadhana talaga kayong dalawa. Kaya ka siguro nabuhay para talaga sa kanya. One of the doctors utter. Tinawanan at inilingan kong huling narinig ko, habang ang iba ay tinutudyo kaming dalawa. Wala pa o siguro talaga akong space sa langit, kaya ayaw nila akong tanggapin doon. Sagot ko na lang dito. Salamat naman at naging okay ka na talaga, Iha. Makakalabas ka na rin, tulad ng gusto mo nang mangyari. Lumapit si Mother Candice at hinaplos ang ulo ko. Huwag mo na ulit kaming tatakutin ha. Diyos ko, Iha, hindi mo lang alam kung gaano mo kami tinakot, lalo na si Hugo. Ngumiti ako ng bahagya kay Mother Candice. Thanks ho sa walang sawang mga prayers niyo sa akin. I promise not to do that again. Iingatan ko ng sarili ko dahil marami ako natutunan. Alam ko na ngayon kung paano pahalagahan ang buhay. Paano pahalagahan ang aking buhay. Nakakaiyak naman ang forum na to. Ikaw, Adeline, ha? Ilang beses mo na itong pinapaiyak sa akin. Sabi ni Luna habang nagpupunas ng luha. Now you're finally okay, siguro naman? Yes, later. I stop her before she proceeds. Ako nang bahala. You sure? Tanong nito sa akin. Yes, kaya ko na. Nakangiting pahayag rito na siyang pinagtataka ng lahat. Pagkatapos ay tinitigan niya sina Hugo at James. Okay, nakatitig din ako sa mga mata ni Hugo. Naglapat ang mga mata namin at nababasa ko sa mga mata nitong samot-saring emosyon habang nakatitig sa akin. I'm still showing no emotions. Hindi ko alam kung bakit ako walang maramdaman ni katiting na emosyon sa ngayon, lalo na pagdating sa kanya. Maybe my heart is really tired right now. Siguro tumitibok na lang talagang puso ko sa araw-araw na hininga ko dito sa mundo. After the doctor finished their farewell, messages for me, umalis na rin agad ang mga ito. Sumunod naman sa pag-alis ang iba kong mga bisita na kinabibilangan nila Mr. and Mrs. Calmaro, Maris, Rosenda, Diego, Mrs. Sanchez at ang mga madre, James, Luna, Hugo and Miar, the people who are still in the hospital room. Luna, James, paling iwan niyo muna kami. Untag ko sa dalawa. James nod. I'll wait for you outside, Adeline. Sabi ni Luna na siyang hinihila na palabas si James. Sure, wait for me there. Sagot ko rito. Tahimik kaming pareho ni Hugo nang kami nalang dalawang nasa loob ng silid na yon. Gumalaw ako at umayos ng upo sa gilid ng aking kama. He immediately comes near at aalalayan sana niya ako. Pero pinigilan ko siyang hawakan ako. Kaya ko na. Huminto nga ito, tumayo na lang sa harapan ko. Pero gusto kitang tulungan. Hayaan mo kung tulungan ka. Pag-aalala niya. Tumingala ako dito. No, and thank you. Then uwi na tayo. Sa akin ka nakatira. Hayaan mo kung alagaan ka. Sabi nito sa mahinang tono. Walang emosyon akong tumitig dito at umiling. No. Yes. Hindi kita kailangan sa buhay ko. At hindi ko kailangan sumama sa'yo. Lumunok ito't biglang naibang kanyang emosyon sa muka nang sinabi ko yung dito. No, I'm still taking care of you, Adeline. Umiling ulit ako. Hindi ko kailangan ng pag-aalaga mo, Hugo. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Sabi ko sa mababang tono. Inalis kong emosyon na gustong humalo sa damdamin ko sa mga oras na yon. But you need me, and I need you. Hindi kita kailangan sa buhay ko ngayon. Let us go and forget each other. Pag-ulit ko dito. But, Adeline, please. I know, nagpapanggap ka pa rin na hindi mo ko kilala. Alam ko, ikaw ang kausap ko ngayon. Oo, ako nga. Kilala na kita. Alam ko na nangyari bagong car accident. Sweetheart, agad itong lumapit at yumakap sa akin. Hindi ako gumalaw at hindi ko siya hinawakan. I feel his sobs. I'm so sorry. Please forgive me. Sabi nito habang nilulubog ang muka sa pagitan ng balikat at leeg ko. Pinapatay ko pa rin yung mga emosyong nagsisimula ng mamuo. Kalimutan na natin to. Kalimutan na natin ang nangyari. Kalimutan na natin ang isa't isa. Kalimutan mo na ako. Dahil simula nang magising ako, nagsimula na akong kalimutan ka.
Ramdam kong mahigpit na pagyakap nito sa aking katawan. Don't do this to me. Humiling ka na lang ng iba sa akin. Please don't do this to me, Adeline. Ramdam ko pa rin ang mahinang paghikbi nito. Hinawakan ko sa wakas sa mga braso niya para itulak siya palayo. Pero hindi ito bumitaw sa akin. Let me go. Naghihintay na sa akin si Luna sa labas. Hindi kita bibitawan at hindi ako lalayo. Dito lang ako sa tabi mo, sabi nito. Tinulak ko pa rin ito hanggang sa nakawala na ako sa yakap nito. Tatayo na sana ako nang bigla naman itong lumuhod sa aking harapan. Stand up there, Hugo. Umiling ito at nagmamakaawang tumitig sa mga mata ko. Sorry na, wala naman talaga akong alam sa mga nangyayari sa'yo nun eh. Sweetheart, please. I've learned from my mistakes. I've learned from my lessons. Patawarin mo ko. Naranasan ko na itong katanghang damdamin para sa'yo, Hugo. Sa tingin ko, kailangan kong buuin muli ang sarili ko ngayon na wala ka. Uunahin ko na muna sarili ko bago kayo ng ibang tao sa buhay ko. Umiling ito habang nakitangala pa rin sa kinaupuan ko. Sabay nating buuin ang ating sarili. Tutulungan kita. Hayaan mo tulungan kita. Huwag mo lang akong bitawan. Huwag mo akong itulak palayo, Adeline. Kasi hindi ko kayang gusto mo. Hindi ako lalayo kahit ipagtabuyan mo pa ako. Pero ayaw na kita sa buhay ko. At ayaw ko nang makita ang mukha mo. Pumikit ito tumulo ng sunod-sunod ang mga luha nito. Let me live alone without you, Hugo. Kasi para sa akin ngayon, isa ka na lang hangin at anino sa paningin ko. Wala na talaga akong feeling sa'yo this time. Hindi ko alam kung anong nangyari sa puso ko pero gusto ko to. Gusto kong nararamdaman ko ngayon. Hindi ko na kasi nararamdaman yung kirot at hapdi dito sa puso ko. Hindi ko na kailangan ng inhaler at gamot para suportahan at mapanatiling mahinahon ang pintig ng puso ko. Hindi na ako nahihirapan pa. Salamat kasi wala ka na dito sa puso ko. Turo ko sa tapat ng puso ko. How about me? Paano naman ako, Adeline? How about my feelings for you? Mahal kita. Hindi ko pala kayang mawala ka. Hindi ko nakakayanin pang mawala ka sa buhay ko. Please, love me again. Claim me as yours. Please, wag mo naman tong gawin sa akin. I'm begging you. I am yours. Wala pa rin akong emosyon habang nakatingin sa kanya. Hindi na kita kayang mahalin, Hugo. Ayoko mahalin ka. Sa lahat ng taong gusto kong kalimutan, ikaw yun. Yumakap ito sa binti ko. Sweetheart, please don't say that to me. Ang sakit mo namang magsalita. Ang sakit-sakit mo namang gumanti sa mga pagkakamaling nagawa ko sa'yo. If you really want space, ibibigay ko. Pero hindi pa rin ako susuko. Hindi ako magsasawa maghintay hanggang sa mapatawad mo ko. Hindi kita susukuan, Adeline. Hindi. Ramdam kong pag-iling nito habang nakayakap sa mga binti ko. Tumayo ka na dahil hindi ako naaawa sa'yo. Hindi na ako nasasaktan. Hindi ko na rin nararamdaman ng pagluha sa ngayon. Wala na akong ibang nararamdaman kaya huwag mo akong iyakan, Hugo. Walang-wala nang nararamdaman ang puso ko lalo na pagdating sa'yo. God, why this is all happening? Sabi nito pagkatingala sa akin. What happened to you? Hindi ako naniniwala sa'yo. I know gusto mo lang akong saktan, Adeline. Sweetheart, please, don't do this to me. Tulad mo, sobra na rin ako nawawasak. Nadudurog na rin ang puso ko sa mga revelasyong nangyayari sa buhay natin. Please, I'm begging you. Bawiin mo naman ang lahat ng sinabi mo. You love me, right? And I love you so much, sweetheart. I love you with all my heart. Patuloy pa rin na bala ako pakaramdam ko. Umiling ako dito. I swear it. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Kahit na pumasok ka pa sa puso ko at hanapin mong totoong nararamdaman ko para sa'yo ngayon. Umiling ulit ako. Wala ka nang makikita dahil burado ka na dito. Burado ka na sa puso ko, Hugo. Sinasabi ko lang totoo kong nararamdaman at hindi ko lang ito sinasabi para saktan ka dahil totoo lahat ng sinasabi ko. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. I will give you space. Yun lang ang kaya kong gawin at ibigay sa mga sarili natin. But please don't unlove me. Huwag mo ko itulak palayo sa puso mo, Adeline. Lumuluha nitong pagmamakaawa sa akin. I'm done here. Let me go. Naghihintay na sa akin si Luna. Tumayo ako at nagumpisang maglakad. Ngunit hindi pa ako nakakalayo nang bigla kong maramdaman ang yakap nito mula sa likuran ko. Tell me, ano bang dapat kong gawin para lang unti-unti mo ako mapatawad? Just tell me, sweetheart. Tell me and I'll do it. Stay away from me, Hugo. Forever. Mahinang usal ko dito. Hinayaan ko itong yakapin ako ng mahigpit. I'm not still. But I'm still not responding katulad kanina.
Yun lang sanang hiling ko sa'yo, and let me correct you. Wala na akong galit na nararamdaman sa'yo. I'm just asking you stay away. Para sa mga sarili natin. Stay away from me. Forget me, unlove me, and find another woman because it isn't me. Kalimutan mo na lang na nakilala mo at dumating ako sa buhay mo. Bakit ang unfair mo, Adeline? Hindi patas ang desisyon mo. Inaamin ko ang aking mga pagkakamali at pinagsisisihan ko to ng gusto. Nagiganti ako para saktan ka pero ang paghihiganti mo sobrang sakit, Adeline. Napaka-unfair naman nun. Ikaw lang ang babaeng pinakamamahal ko. Ang tanging pinakamamahal ko. Please don't push me away, sweetheart. Nagmamakaawa ako sa iyo ng lubos. Please, please, don't do this to me. Inalis ko ng mga braso nito sa katawan ko. Please, stop begging. Just leave me alone. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo't ang sarili mo sa akin because I won't accept you now. Gusto ko mabuhay ng mapayapang wala ka sa tabi ko. Iyon ang magpapasaya sa akin ng lubos, Hugo. Gusto ko na matiwasay na buhay. Kapayapaan ng isip at sa puso ko. Yun lang ang kailangan ko, Hugo. Please, leave me alone and I'll be okay. Agad akong lumakad palayot palabas sa silid na yon nang tuluyan na akong makawala sa mga yakap niya. Hindi ko na rin hinayaang makalapit siya sa akin. Ginagawa ko yun dahil sa tingin ko hindi ko mapipigilan ang aking puso na magkaroon ng kakaiba't hindi may paliwanag na damdamin na ayaw ko maramdaman ngayon. Sapat na sa akin ang ganito. Walang nararamdaman at walang nagpapabigat sa aking puso. Let's go, Luna. Take me home now. Marahan itong tumango sa akin, ngunit ramdam kong pagsulyap nito sa likuran ko. Pero si Hugo, let's go. I want to go home. Ilayo muna ako sa kanya, then I whisper please. Puno ng awang nakita ko sa mga mata ni Luna at James habang nakasulyap pa rin sa likuran ko. It doesn't bother me for not turning my head back. Basta ko nalang hinila palayo si Luna. James, take your cousin with you. Magkita na lang tayo sa bahay. Adeline, please, don't do this to me, sweetheart. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang gusto mong mangyari sa atin. I'm still not turning my head at nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad kasama si Luna hanggang sa lulan na kami ng elevator. Are you okay? Luna looks concerned. Yeah, I'm okay. Such a best actress and what a great pretender, ha? Sabi nito habang napapailing sa akin. I'm not pretending, Luna. Ano, break na ba kayo ngayon? Ganon? Kasi parang broken-hearted siya. Indeed, wala naman kami. Ever since walang kami, we just started at the wrong time. And end with the wrong time? Best way, best time. Same in both. Kawawang Hugo. Ngayon nagsisimula na akong maawa sa sitwasyon niya. Bahala ka, malaki ka na. And it's your own decision. At ayoko makialam sa inyong dalawa. Support na lang kita sa anong gusto mong mangyari ngayon. Maybe he's not the one for you. That's true. Thank you. Patuloy pa rin itong napapailing sa mga diretsuhan kong sagot pagkatapos ay mahina siyang bumulong. Oh Jesus, anong ginawa mo sa best friend ko? Adeline, may bisita ka. Biglang nagangat ang mukha ko sa bumukas na pintuan ng silid ko. Nagtaas ako ng kilay. Sino? If it's him, pakisabing wala ako. Sabi ko sa papasok na si Luna. Umiling ito sa akin. No, it's not Hugo. Bumuntong hiningait at naupo sa gilid ng kama ko. 2 linggo na nang nakalipas mula ng huling pagbisita niya dito, Adeline. Napagod na rin siguro siya sa halos 2 buwan at sa araw-araw niya pagmamakaawa sa'yo na harapin mo siya. Sabi nito sa akin. Hinarap ko naman siya. Oo, hinarap mo nga siya ng minsan. Pero yung mga nagkataon lang at 2 beses lang nung nangyari. At nang naging paghaharap niyo ay simula pa nang lumabas ka ng ospital. Nagbuga ito ng malalim na hininga. Nabuksan at nabasa mo na ba yung sulat niya para sa'yo? Yung inabot ko sa'yo nung huling pagdalaw niya dito. Umiling ako. No. Why would I read this letter kung wala naman akong interes na basahin yon? And I already made it clear to him to stop begging and bothering me. Dahil wala siyang mapapala sa ginagawa niya. Mapapagod lang siya. Why are you so heartless, Adeline? Bakit ba nagkakaganyan ka sa taong yun? He is your Hugo. Sumimangot ako. Hindi ba halata, Luna? Look, ayoko na siyang makita pa. Makaharap at makausap ang muli. I hope he gets what he wants. And my decision is final. Pero nagsisisi na si Hugo. She looks concerned for him. Kung noon naiinis at sinusumpa ko siya dahil sa patuloy niyang pananakit ng damdamin mo. But now I'm not.
dahil nakita kong sinseridad niyang humingi ng tawad sa'yo. I know, hindi madaling magpatawad lalo't mabibigat ang mga suliraning nangyari sa buhay mo noon at ngayon. Pero bakit ba ang hirap mong magpatawad at paamuhin, Adeline? Bakit ka ba nagkakaganyan ngayon? Hindi ikaw yan, Adeline. Luna, I told you. Wala na ako nararamdaman pa sa kanya. Ni awa sa kanya, wala. Hindi ko alam kung ano ba talagang nangyari sa sarili ko ngayon. Pero gusto ko rin ganito. Mas gusto ko pang hindi siya nakikita. Mas gusto ko hindi ko siya maramdaman sa tabi ko. Mas gusto kong wala siya. As in wala? Muli siyang bumuntong hininga. Then I think he's giving you space now. Hindi mo pa kasi binabasa ang sulat niya. Pero alam ko, yun talagang nakasaad sa sulat niya para sa'yo. Mahinang pagkakasabi nito sa akin na dapat ay noong una pa lang ay ginawa na niya. I need space. Hindi madali mga pinagdaanan ko, Luna. She shrugs. Hindi rin madali ang pinagdaanan yung ito, Adeline. Pareho lang kayo. My God! Hindi mo lang alam kung gaano siya nagsisisi sa mga ginawa niya sa'yo. Huli na. Napagod na rin ang puso ko. Naalala ko halos. Araw-araw ako nagmamakaawa sa kanya pero anong ginawa niya? Lagi niya akong tinatanggihan. Ayoko nang maramdaman yung sakit, Luna. I've done enough for my stupid feelings for him. Ako na muna. Sarili ko munang pahahalagahan ko ngayon. Sabi ko rito. Pareho lang kayo nasaktan, Adeline. Nasaktan din si Hugo. Kasi siya yung mas walang alam sa inyong dalawa. Mas nasaktan ako. Physically and emotionally. Wala siyang alam sa mga nangyayari. If ever na alam niyang dahilan mo sa simula pa lang, siguradong hindi niya hayaang masaktan ka ng ganyan. For sure aalagaan at aarugain ka niya. Kasi mahal na mahal ka niya. I'm sorry kung magsasalita ako ng ganito pero ramdam ko, Adeline, napaka-special mo para sa kanya. Hindi ko nararamdaman. Hindi ko mahanap ang pagmamahal sa sinasabi mo. If he really loves me, he'll understand me. He will choose me. Kaya wag mo nang ipilit, Luna. Huwag niyo nang ipilit pa dahil ayoko na. But why don't you try to listen to his side? Mali mo. Why should I? Pinakinggan niya ba ako noong paulit-ulit ako nagmamakaawa sa kanya? No, right? Look, Luna, kung sa kanya ka mas pumapanig sa ngayon, then go. Palibasa pinsan siya ni James. Tinapunan niya ako ng maitim na titig. Ikaw, huwag mo kong ginaganyan ha? I'm not pointing here na mas pinapanigan ko siya kaysa sayo. I only want to help the two of you to reconcile. Minamasama mo naman pala. And excuse me, wala akong pakialam kahit na magpinsan o magkapatid pang dalawang yon. Kaya tigilan mo ko sa pagmamaldita mo ha? Sige, ayaw mo naman palang pinagsasabihan at pinapayuhan ka. Eh di wag. Namumula ito habang sinasabi ang mga katagang iyon. Tatayo na sana ito nang abutin kong kamay niya. Huwag mo na kasi akong pilitin, Luna. Ayoko na kasi eh. Pagkatapos ay tumula agad yung luha ko. Sa unang pagkakataon, simula nang magkamalay ako sa ospital. Please, ayoko na talaga. Please, understand me, Luna. Patuloy ang pagbagsak ng mga luha ko. Ano nga kaya nakasaad sa sulat na iniwan ni Hugo kay Adeline? Dahil sa matigas na puso ni Adeline, dito na ba nagtatapos ang pagmamahal niya para kay Hugo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.